Napalunok si Carter nang marinig niya ang tinig ni Jocelyn. Kaagad niyang iminulat ang kanyang mga mata at ramdam na ramdam niyang pamumungay ng kanyang mga mata. Napalingon siya kay Jocelyn. Habang nakatitig dito'y sumisidhi lamang ang pagnanasang nararamdaman niya ng mga oras na yon. Jocelyn, mas magandang lumabas ka na muna dahil nahihirapan ako lalo kapag nakikita kita. Namamaos ang tinig na sabi niya. Kung tatayo ka lang dyan at babantayan mo ko, ay baka hindi ko matansyang sarili ko at hilahin kita dito sa loob ng bathtub. Dagdag pa niya habang nagtataas sa baba ang kanyang Adam's apple at ang kanyang sandatay pumipintig. Nalaki ang mga mata ni Jocelyn pagkatapos itong marinig ang sinabi niya at mabilis na nagmarcha palabas nang wala man lang iniwang salita. Naiwan siya doong nakapikit at pilit na nilalabanan ang pagnanasang lumulukob sa bawat himaymay ng pagkatao niya. Nang makarating si Jocelyn sa tapat ng kama, ay mabilis siyang sumampa doon at pinalot ang sarili sa kumot. Nanatili siya doong nakahiga, ngunit hindi malang makaramdam ng antok. Pinapakiramdaman niya si Carter kung anong ginagawa nito sa loob ng banyo. Kalahating oras na ang lumipas at 3 beses na itong pinalitan ng tubig ng bathtub. Tsak na sobra-sobrang init ang nararamdaman nito, kaya sobrang tagal nitong magbabad sa malamig na tubig. Napakagatlabi siya habang inaalala ang itsura nito kanina. Kulang na lamang isunggaban siya nito at ang pagnanasa. Sa mga mata nito ay malinaw niyang nakita. Sa pag-iisip ng mga bagay na yon ay biglang nag-init din ang pakiramdam niya. Iniisip niya lang ang mga bagay na yun ay naging ganun ang nareaksyon ng katawan niya. Nasa ganun siyang ayos nang marinig niyang pinalitan na naman ni Carter ang tubig. Ay kaagad niyang narinig na tinawag siya nito at ipinaabot sa kanya ang cellphone nito sa pinto ng banyo na dali-dali naman niyang binigay dito. Habang nagpapatulo siya ng tubig ay mabilis niyang idinayal ang number ng kanyang assistant na si Kenneth. Pwede mo ba akong dalhan ng gamot? Ganyan tanong dito pagkasagot nito ng tawag. Sir, anong gamot? Bulat naman itong tanong sa kanya. Napabuntong hininga siya. Si Mommy, nilagyan ng gamot ang kapeng binigay niya sa akin dahil gusto niyang magsiping kami ni Jocelyn ngayon. Gusto kong magtanong ka sa mga pharmacy na pwede kong inumin bilang pampawala nito. Sabi niya rito. Walang sumagot sa kabilang linya kaya hindi niya napigilang lakasan ang boses niya. Kenneth, nandiyan ka pa ba? Opo sir. Maghahanap ako sa lahat ng pharmacy. Mabilis na sagot nito. Okay, sige. Pero nasisiguro kung nakikiramdam din ng mami ko kung umepekta bang gamot at gusto kitang balaan na baka harangin kanya sa baba. Itago mo ng mabuti ang bibilhin mong gamot. Bili niya rito. Okay sir, I understand. Mabilis na sagot nito at pagkatapos ay binaba niya ng tawag. Nakihinga ng maluwag si Carter ng mga oras na yun dahil kahit papano yung maasahan na siyang gamot pero sana lang ay maihatid kaagad ni Kenneth ito sa kanya dahil kailangan na niya. Habang tumatagal kasi ang epekto ng gamot na nainom niya ay mas lalong tumitindi ang nararamdaman niya. Napakagatlabi si Jocelyn habang nakikinig sa mahinang pagdaing ni Carter hanggang sa hindi na siya nakatiis pa't mabilis na bumaba ng kama si Jocelyn. Nagtuloy-tuloy siyang pumasok sa loob ng hindi man lang nag-abalang kumatok. Mabilis siyang lumapit sa bathtub at winaksi ang anumang pag-aalinlangan. Mabilis na nilakasan ng gripo upang mas mabilis mapuno ang tubig ng bathtub nang marinig niya nagsalita si Carter. Jocelyn, anong ginagawa mo? Naguguluhang tanong ito sa kanya. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya ng mga oras na yon dito at pagkatapos ay mabilis siyang nagtanggal ng kanyang damit at pagkatapos ay lumublob din sa bathtub kasama ni Carter. Lumapit siya dito tinawakan ang mukha nito. Alam kong nahihirapan ka at ayaw kong nakikitang nahihirapan ka kaya ramdam na ramdam niya pamumula ng kanyang mukha at halos manginang ang kanyang mga labi. Kung papayag ako sa gusto mo at hindi mo na kailangang mahirapan pa, hindi ba? Tanong niya rito. Jocelyn, ano bang ginagawa mo? Lumabas ka na. Hindi ko sinabing pumasok ka dito at isa pa, hindi kita kailangan. Galit na sabi nito sa kanya. Lumabas ka na, ulit pa nito. Natigilan siya tila siya binuhusan ng malamig na tubig ng mga oras na yon. Dahil sa mga sinabi nito, tumitig siya rito. Bakit? Nautal na tanong niya. Pero kailangan mo makaraos. Kailangan mo ko para guminhawang pakaramdam mo, hindi ba? Tanong niya rito. Nagumpisang manginig ang kanyang mga kamay. Ito ang unang beses na inoffer niya sarili niya dito at halos inipon niya pa ang lakas ng loob niya para gawin iyon. Pero tinanggihan lang siya nito. Pinilit niya pang sarili niya na pumasok doon dahil naisip niya ng pakikipagniig ng minsan ay hindi naman siguro makakasama sa sanggol sa sinapupunan niya.
Napalunok siya, hindi pa rin ito sumagot bagkus ay nakatingin lamang sa kanya. Hindi pa rin siya sumuko dahil baka nagdadalawang isip lamang ito. Kung iniisip mo na hindi ko itutuloy ang pakikipaghiwalay sa'yo nang dahil dito huwag ka mag-alala. Pagkatapos ng gabing ito ay iisipin kong walang namamagitan sa ating dalawa, sabi niya. Mas lalong sumama ang timpla ng mukha nito habang nakatitig sa kanya. Pwede ba, Jocelyn? Hindi ako ganong klase ng tao. Lumabas ka na ngayon din. May diin ang bawat salita nito sa kanya ng mga oras na yon. At halatang halata sa mukha nitong matinding pagpipigil ng galit. Hindi niya inaasahang ganon ang matatanggap niyang sagot mula dito. Akala pa naman niya ay matutulungan niya ito pero hindi pala. Pero ang sabi nila kapag pinigil yan, baka maging dahilan ng pagkakasakit mo. Sabi niya at dahil sa pag-aalalay mabilis siyang lumapit dito at kinawit ang mga payat niyang braso sa balikat ni Carter at mariin itong hinalikan. Hindi niya pinansin ang mga luhang namuo sa kanyang mga mata. Dahil sa pagkapahiya kanina, wala na siyang pakialam pa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at naramdaman na lamang niya ang mahigpit na paghawak ni Carter sa mga balikat niya at marahan siya nitong itinulak palayo dito. Jocelyn, ano ba? Galit na sabi nito. Ilang beses ko bang uulitin sa'yo? Lumabas ka na. Malamig na saad nito habang nag-aapoy ang mga mata. Upang pagtakpan ang labis ng pagkapahiya ay bigla siyang nagtaas noong tumingin dito. Paano kung ayokong lumabas? Hamon niyang tanong dito. Kung ibibigay mo sa akin ang sarili mo, paano na lalaking sinasabi mo 10 taon mo nang mahal? Isa pa, hindi ko na kayang lokohin pa si Roxanne, sabi nito sa kanya. Parang espadang tumarak sa dibdib niya ang mga salitang binitawan nito sa kanya. Habang nakatitig siya rito, hindi niya alam kung paano niya ba sasabihin dito na lalaking matagal na niyang mahal ay walang iba kundi ito. Ikaw yun, Carter. Ikaw yun. Bulong niya mula sa kanyang isip pero wala na siyang balak pang sabihin dito tungkol sa bagay na yun. Nang mga oras na yun, inatapakan na ang kanyang pride kahit na anong tapang niya para i-offer ang sarili niya walang silbi para dito. Sobra siyang napahiya sa harapan nito. Sobra siyang ipinahiya nito. I understand, huwag ka nang magdahilan pa. Ayaw mo dahil hindi ako si Roxanne. At malinaw yun sa akin. Dahil kailanman hindi siya magiging ako. Sabi niya na punong-puno ng sakit. Mabilis siyang tumayo mula doon at muling nagbihis ng kanyang damit pagkatapos ay dinampot ang cellphone ni Carter sa maliit na patungan sa banyo. Dahil si Roxanne naman ang gusto mo, sige tatawagan ko siya para pumunta dito. Sabi niya dito at pagkatapos ay mabilis nang tinalikuran at dinampot ang cellphone. Sino ba siya para hindi ibigay ang kaligayahan nito? Ang makakapagpasaya dito kahit na hindi siya yun at higit sa lahat ay kahit na ikakasakit pa, nang damdamin niya yun. Handa siyang gawin para rito. Ganon niya ito kamahal. Mahal na mahal niya ito at ayaw niyang nakikitang nahihirapan ito. Isa pa ay paulit-ulit niyang itatatak sa isip niya na maghihiwalay naman na sila bukas. Kaya wala nang dahilan pa. Parehas lang naman yun, magsasama at magsasama pa rin ang mga ito. Pagkatapos nilang maghiwalay at isa pa ay hindi man nila gawin. Ngayon ang mga bagay na ganun ay gagawin pa rin naman nila pagdating ng araw. Ang gusto niya lang ay makaalis na siya bago pa man sila magsama ni Roxanne. Dahil baka kapag nakalayo na siya, baka mas malaki ang chance na hindi siya ganun masasaktan. Nang makalabas siya ng banyo ay mabilis niyang i-denial ang number ni Roxanne at mabilis din naman tong sinagot yon. Hello Roxanne, si Jocelyn to. Si Carter kasi, hindi na niya naituloy pang mga susunod niyang sasabihin. Dahil mula sa likod niya mabilis na kinuha ni Carter ang cellphone at pinatay ang tawag. Tinitigan siya nito pagkatapos at napabuntong hininga. Jocelyn, umayos ka nga. Sinabi ko ba na tawagan mo si Roxanne? Tanong nito sa kanya. Nagangat siya ng kanyang ulot sinalubong ang mga mata nito. Hindi na niya pinansin pang mga luhang dumadaloy sa kanyang mga mata. Bakit kailangan si Roxanne pa? Hindi ba siya sapat para rito? Handa naman niyang gawin ang lahat kahit pa tumuwad o kung ano pang ipagawa nito sa kanya. Wala siyang ibang hangad kung hindi ang guminhawa ang pakaramdam nito. Pero bakit tila ba mali pa rin siya? Ganito ba talaga kapag hindi ka mahal? Carter, wala namang dapat pang itago dahil malapit na rin naman tayong maghiwalay. Bakit kasi hindi mo nalang aminin sa sarili mo? Tawagan mo siya. Sabi niya rito habang tuloy-tuloy ang patak ng tubig sa mga mata niya. Isa pa'y hindi ko matatanggap na may mamamatay na lalaki dito sa kwarto ng dahil lang sa pag-ibig. Hindi ko kayang pagbayaran ng ganong klaseng krimen. Sabi niya rito. Kitang-kita niya kung paano nangalit ang mga ngipin ni Carter dahil sa sobrang galit at pagkatapos ay tinignan siya nito nang halos mag-apoy mga mata nito. Ganyan ba talagang tingin mo sa akin ha? Mariing tanong nito sa kanya.
Ganun ba talagang pagkakilala mo sa akin? Sige, tatanungin kita. Gusto mo pa talagang magpalipas ako ng gabi sa piling ni Roxanne? Habang nakikinig sa mga sinasabi nito, hindi maiwasang hindi masaktan ni Jocelyn. Kung nakikita niya lang ang kanyang puso ng mga oras na yon ay tsak na nagdurugo ito ng sobra-sobra. Hindi niya gustong umalis ito, pero walang ibang gusto ito kung hindi tanging sa Roxanne lamang. Hindi niya gustong tumapak ito kahit sa pinto lamang ng bahay ni Roxanne. Ngunit alam niya na mahal nitong babaeng iyon, kaya wala siyang magagawa. 2 taon silang nagsama bilang mag-asawa. Pero ni kahit sa isang daliri man lang ay hindi siya maihahambing nito kay Roxanne. Pumikit siya at pagkatapos ay marahang tumango na punong-puno ng sakit. Oo, dahil pinapakawalan na kita. May hinang bulong niya dito, nakita niyang wala itong reaksyon at pagkatapos ay malamig na tinignan siya. Okay, ikaw na mismo nagsabi niyan, Jocelyn. Sabi nito at pagkatapos ay mabilis na nilampasan siya samantalang siya ay naglakad papasok ng banyo. Pagkasara ng pinto bigla na lamang inaramdaman ng panghihina ng kanyang mga tuhod at tila isa siyang kandila na bigla na lamang naupos. Bumagsak siya sa sahig at pagkatapos ay napayakap sa kanyang sarili ng mahigpit at napakagat labi. Pumatak ang kanyang mga luha sa kanyang tuhod at papikit na mga riin. Pakiramdam niya tila ba pinagpira-piraso ang kanyang puso ng mga oras na yon sa sobrang sakit na nararamdaman niya. Carter, paano mo nagawang saktan ako ng ganito? Tanong niya sa kanyang isip habang patuloy na tumutulong mga luha sa kanyang mga mata. Eksaktong pagbukas ni Carter ng pinto ay kakatok pa lamang sana si Kenneth kaya sa halip na sa pinto sana ito kakatok ay sa noo tumama ang kamay niya. Napakagatlabi na lamang siya sa gulat nang makita niya to. Isa pa ay baka sa mukha nito ang galit at naisip niya na baka nahuli na siya ng dating. Napalunok siya. Sir, ano po kasi medyo naharang ako ng mami niyo sa baba at halos natagalan ako sa pagdadahilan sa kanya. Isa pa ay talagang inusisa niya ako at hindi talaga siya tumigil hanggang hindi niya nakukuha sa akin ng gamot. Sabi niya rito at pagkatapos ay napayuko na lang. Hindi niya alam kung paano siya haharap dito ngayon dahil sa nangyari. Ikukuha ko na lang po kayo ng tubig para kahit papani gumaan ang pakaramdam niyo. Sabi niya ngunit natigil siya nang tapunan siya ng nakamamatay na tingin ni Carter. Nang mga oras na yun ay halos manginig ang tuhod ni Kenneth sa takot. Hayaan mo na, may magagawa pa ba tayo ngayon? Sabi nito at pagkatapos ay napabuntong hininga. Samantalang siya naman inapalingon siya sa likod nito kung saan ay lumabas mula sa banyong asawa nitong si Miss Jocelyn. Kaya pala, nasabi niya na lamang sa kanyang isip, hindi ito nagalit sa kanya dahil mukhang nagamot na ang nararamdaman nito. Sumunod ka sa akin, sabi nito at pagkatapos nilampasan siya. Saan tayo pupunta, sir? Takang tanong niya dito dahil oras na ng gabi. Kailangan nating humanap ng gamot ulit. Mabilis sa sagot naman ito. Biglang naguluhan si Kenneth sa mga oras na yon. Bakit kailangan pa nito ng gamot samantalang naroroon naman palang asawa nito? Hindi ba naging sapat si Miss Jocelyn para tanggalin ang epekto ng gamot? Nang makita niyang palabas na ng pinto si Carter at si Kenneth, hindi niya napigilang magtanong dito. Aalis ka ba talaga? Bigla naman itong napatigil sa paglalakad at pagkatapos ay nilingon siya. Malamig siya nitong tinapunan ng tingin at pagkatapos ay sumagot. Hindi ba itong gusto mo? Tanong nito. Wala siyang nagawa kung hindi ang mapakagatlabi dahil sa naging sagot nito. Nakatayo pa rin ito at naghihintay ng sagot niya, ngunit halos hindi na niya kayang ibuka ang kanyang bibig upang magsalita. Hindi niya gustong pumunta ito kay Roxanne, hindi, kaya lang ay napagdesisyonan niya ng palayain ito ngayon, kaysa bukas o sa mga susunod pang mga araw dahil wala namang pinagkaiba. Isara mo na lang ang pinto kapag nakaalis ka na. Sabi niya at pagkatapos ay mabilis nang tumalikod upang itago ang sakit sa kanyang mga mata. Mabilis siyang naglakad muli patungo sa banyo at nasa pinto pa lamang siya nang banyo nang marinig niya ang pagsara ng pinto. Bigla siyang nakaramdam ng pagsakit ng kanyang tiyan at sa isang iglap pa ay nakaupo na siya sa harap ng bowl at walang humpay sa pagsusuka. Hindi niya matandaan kung gaano siya katagal na nagsuka. Nagsuka kasi siya na nagsuka hanggang sa wala na siyang mailabas mula sa tiyan niya. Nailabas niya rin ang lahat ng kinain niya kanina. Pagkatapos nga niyang magsuka ay tumayo siya mula sa kanyang pagkakasalampak upang maghilamos at nang mapatitig siya sa kanyang muka at wala man lang siyang makitang bahid ng dugo dahil sobrang putla ng buong mukha niya. Pagkatapos niya maghilamos ay napagpasyahan niyang lumabas sa balkonahin ng kanilang silid. Napatitig siya sa kanyang paligid, napakatahimik ng gabi at alam niya nang mga kasama nila sa bahay na yun ay nagpapahinga na.
Napatingin siya sa ibaba ng masyon kung saan ay nakita niyang isang figurang pamilyar sa kanya. Pinanood niya ito kung paano sumakay sa kotse at pagkatapos ay pinasibad iyon. Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa mawala ito ng tuluyan sa gitna ng kadiliman. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na tumitig sa dinadaanan ng sasakyan kahit na wala naman siyang makita. Tumigil lamang siya nang maramdaman niya ang pananakit ng leeg niya. Biglang umihip ang panggabing hangin at hindi niya maiwasang hindi mapayakap sa kanyang sarili. Ang lamig ay umabot sa kaloob-looban niya kaya wala siyang pagpipilian kung hindi ang bumalik sa silid para hindi siya maniga sa ginaw doon. Pagkapasok niya ng silid ay mabilis niyang pinatay ang ilaw at ang itinira niya lamang ay ang lampshade na nasa tabi ng kanyang kama. Pagkatapos ay binalot niya ang kanyang sarili sa kumot para kahit papano'y mapainit itong napakalamig na gabi, maging ang giniginaw niyang puso. Nasa ganon siyang ayos nang bigla na lamang nagring ang kanyang cellphone na kaagad niyang inabot at sinagot. Jocelyn, ano nangyari kay Carter? Agad nitong tanong sa kanya at base sa tono ng boses nito ay mukhang alalang-alala ito sa kanya. Ibubuka na sana niya ang kanyang bibig upang sumagot nang bigla na lamang niya narinig ang tinig muli ni Roxanne mula sa kabilang linya. Carter, gabi na. Bakit ka nandito? Rinig na rinig niyang sabi nito. Dahil sa kanyang narinig ay bigla na lamang nawala ng lakas ang kanyang kamay at dumulas ang cellphone niya at nahulog sa sahig. Doon nga talaga ito nagpunta. Nagpunta pa rin pala ito doon. Akala niya iuuwi ito sa bahay nila pero doon pa rin pala ito dumiretso. Isa pa'y tumawag ito kay Kenneth para magpadala ng gamot para kahit papano ay guminhaw ang pakiramdam nito. Para hindi na ito pumunta kay Roxanne pero sa dulo pumunta pa rin ito. Ang katiting na pag-asa niya tila ba nawala na parang isang bula. At dahil sa pag-iisip niya ay halos magdamag siyang hindi nakatulog. Ngunit na mag-aalas 5 na ng madaling araw ay doon pa lamang siya nakaramdam ng antok. Kinaumagahan pagkagising ni Jocelyn ay 10:00 na ng umaga. Tapos ng kaarawan ng lolo ni Carter at ngayon na ang napagkasundoan nilang araw upang sabihin na dito ang paghihiwalay nilang dalawa. Ang una niyang hinanap kagad ay ang kanyang cellphone at tinignan kung may missed call ba doon galing kay Carter. Ngunit wala kahit na isa. Agad siyang bumaba sa kanyang kama at nagdiretso sa banyo upang maligo. Pagkatapos ay tinawagan niya kagad si Carter ngunit walang sumagot. Ganun pa man ay muli niya itong tinawagan. Ngayong buo ng loob niyang hiwalayan ito'y wala ng dahilan pa para maudlot yon. Ayaw na niyang magmukhang kaawa-awa sa harap nito dahil lang sa hindi siya nito mahal, hindi niya ipagsisiksikan ang sarili niya dito. Aalis siya pagkatapos nilang maghiwalay at magsisimula ng panibagong buhay niya mag-isa. Kasamang magiging anak niya at sinisiguro niyang kapag nakalayo siya sa piling nito, ay baka may pag-asa pang makalimutan niya to. Sapat na ang 10 taon na pagpapakatanga dito at kailangan na niyang gumising sa ginawa niyang pantasya. Pinapanood lang ni Carter ang kanyang cellphone habang ring ng ring. Nasa loob siya ng kanyang opisina kasama si Kenneth. Nang pang-ilang beses na itong tumunog ay hindi napigilan ni Kenneth na hindi mapakunot ang noo at pagkatapos ay napatingin sa kanya. Sir, hindi niya ba talaga sasagutin ang tawag? Tanong nito sa kanya ngunit hindi siya sumagot dito. Tumayo siya at pagkatapos ay tinalikuran ito at humarap sa bintana at pagkatapos ay tahimik na tumanaw doon. Alam niyang si Jocelyn ang tumatawag at alam niya rin ang dahilan kung bakit ito tumatawag. Sa katunayan ay ito ang pinakahihintay niyang pagkakataon sa loob ng 2 taon. Ngunit hindi siya lubos akalain na ngayon dumating ng araw na yon ay tila ba hindi siya masaya. Hanggang sa patuloy na nagring ang kanyang cellphone na nasa ibabaw ng lamesa at pagkatapos ay mabilis siyang humarap upang pulutin ito. Ngunit bigla siyang napatingin kay Kenneth. Hindi niya akalaing tatawagan siya nito ng tatawagan gaya hindi na nga niya ito sinagot sa unang beses itong tumawag. Mabilis niyang inabot ang cellphone dito at sinabing sabihin niya dito na busy siya. Agad naman itong tumangot pagkatapos ay mabilis na sinagot ang tawag. Carter, nasan ka na? Kanina pa kita hinihintay. Agad na bumungad ang boses ni Jocelyn sa kabilang linya. Miss Jocelyn, ako po ito si Kenneth. Sabi nito at pagkatapos ay sinulyapan siya nito. Sa kabilang linya naman ay kaagad na napasimangot si Jocelyn. Nasaan si Carter? Kailangan ko siyang makausap. Sabi nito. Si Sir? Sumulyap muli si Kenneth sa kanya at pagkatapos ay tinanguan niya ito. Si Sir ay nasa meeting ngayon, Ma'am Jocelyn. Kung may importante po kayong sasabihin sa kanya, pwede niyo po sabihin sa akin at ako na lang po magsasabi sa kanya mamaya. Sabi nito kay Jocelyn. Sabihin mo dyan sa sir mo, nahihintayin ko siya dito ngayon sa lumang mansyon. Dahil ngayon ang napagkasunduan naming araw ng pagsasabi kay Lolo, ang tungkol sa diborsyo.
I'll wait him here, sabi pa nito. Ma'am Jocelyn, pero matatagalan po si Sir sa kanyang meeting ngayon. Isa pa'y napakarami niyang gagawin ngayong araw kaya baka hindi siya makauwi, ma'am. Sasabihin ko na lang po sa kanya na tawagan niya kayo kapag nakalabas siya sa meeting room. Sabi nito kay Jocelyn. Pero hindi pa man natatapos ni Jocelyn ang kanyang sinasabi, ngunit bigla na lamang binaba nitong tawag kaya wala siyang nagawa kundi ang mapipikit na lamang at mapabuntong hininga. Wala na siyang nagawa pa kung hindi ang magpasya na lamang na bumaba na muna. Pagkababa niya inaabutan niyang nasa salang matanda at nagkakape, kaya kaagad niya itong nilapitan na may malapad na ngiti. Nang makita siya nito ay kaagad din itong ngumiti sa kanya, ngunit habang papalapit siya dito ay kaagad na nagbagong ekspresyon nito. Nagsalubong ang mga kilay nito. Iha, nasan si Carter? Hindi ba kayo sabay na bumaba? Tanong nito sa kanya. Bigla siyang napatigil sa harap nito at medyo nag-alangan. Napalunok siya sa pag-iisip kung ang maaari niya itong sagot dito. Umpisa niya ngunit halos hindi gumanang utak niya. Hanggang sa nakaisip din siya ng ipapalusot niya. Madaling araw pa umalis si Carter, lolo, para pumunta sa kumpanya. Halos hindi na nga siya natutulog dahil sa dami niyang inaasikaso, lolo. Mabilis sa sagot niya. Alam niya na kapag ang kumpanya ang pinag-uusapan ay kaagad itong maniniwala. Isa pa, ay alam naman itong marami talagang trabaho sa opisina. Napatango ito, pagkatapos ay tinignan siya. Kumain ka na't pagkatapos mong kumain, ay may sasabihin ako sa'yo. Sabi nito na ikinagulat niya, ngunit mabilis din naman siyang napatango dito. Sige po, lolo, sagot niya pagkatapos ay ngumiti dito. Tinalikuran na niya ito at mabilis na nagtungo sa kusina kung saan nakita niya nakahanda na palang lamesa. At punong-puno ng pagkain at halos paborito niya lahat ang nakahain, pero ganun pa man ay wala siyang gana. Ngunit bigla niyang naalala na meron nga palang bata sa sinapupunan niya na kailangan ng nutrisyon, ay pinilit niyang kumain. Pagkatapos niyang kumain ay kagad niyang hinanap ang matanda at tinuro ng isang kasambahay na nasa balkoni raw ito. Kaya dali-dali siyang umakyat para puntahan ito. Agad naman siya nitong napansin ng malapit na siya rito at mabilis siya nitong pinaupo sa tabi nito. Ngumiti siya rito nang makaupo siya. Lagi talaga siyang nakangiti sa harap nito kahit na hindi siya masaya. Isa pa ay lagi niyang iniisip na kung ano man ang nangyayari sa pagitan nila ni Carter ay labas ito doon. Kaya hindi niya ito dapat pakita ng hindi maganda. Lalo pat napakalaki ng utang na loob niya rito. Isa pa'y alam niyang hindi magandang lagay nito. Kaya ayaw niyang pag-alala ito sa kanya. Nakatingin ito sa labas at napansin niyang napabuntong hininga ito bago nagsalita. Iha, sabihin mo nga sa akin ng totoo, sinasaktan ka ba ng apo ko? Tanong nito sa kanya. Mabilis siyang umiling at nilingon ito. Naku lolo, saan niyo naman po nakuha ang tanong niyong iyan? Napakabait po ng apo niyo sa akin. Sagot niya at pagkatapos ay napahawak sa kanyang leeg. Upang ipakita ditong suot niyang kwintas. Itong kwintas na suot ko, lolo, tignan mo at saka itong bracelet. Sabi niya at pagkatapos ay tinaas ang kanyang kamay upang makita to. Binili niya to sa akin at ang sa totoo ngay ayaw ko na nga sana pero pinilit niyang bilhan ako. Dagdag pa niya ngunit bigla na lamang sumagi sa isip niyang pares na hikaw na suot ni Roxanne. Kaya bigla siyang nakaramdam ng kirot sa puso niya. Hindi niya napigilang mapahawak sa kanyang dibdib nang wala sa oras ngunit mabilis niya rin niyang tinanggal at pagkatapos ay tumingala sa harap ng matanda na may ngiti pa rin sa kanyang mga labi. Ilang sandali pa nga hinawakan ng matandang kamay niya at pagkatapos ay napabuntong hininga. Alam mo iha, kahit matanda na ako'y wala pa ring diferensyang pandinig ko. Alam ko lahat ang nangyayari. Bumalik na pala si Roxanne pero bakit hindi mo kagad sinabi sa akin iha? Natigilan si Jocelyn nang marinig ang sinabi ng matanda. Hindi niya akalaing alam pala nitong lolo tungkol sa pagbabalik ng bansa ni Roxanne. Lolo, pasensya na po. Hindi ko po sinasadyang ilihim sa inyo. Sabi niya, napabuntong hininga naman ito. Alam ko naman iha na ayaw mong mag-alala ako. Pero ngayong bumalik siya ay wala ka naman bang gustong gawin? Tanong nito sa kanya. Gustong gawin? Napatanong siya bigla sa kanyang isip. Ano nga bang pwede niyang gawin? May magagawa pa ba siya? Sa totoo lang ay muling bumalik si Roxanne sa bansa at binanggit sa kanya ni Carter. Ang tungkol sa divorce, inawala na siya ng paraan para manatili pang pagsasama nila. Sinubukan niya naman dahil ginawa niya lahat ngunit hindi yun sapat. Isa pa si Carter na mismo nagpa siyang maghiwalay sila. Natitiyak niya na wala ng paraan para mabagong isip nito dahil buo ng desisyon nito. Wala ng ibang paraan kundi ang magpaubaya na lamang.